Duterte, si Senator Bongo. Dahil sinabi ko po nung time na yon na sabi ko, boss, magtayo tayo ng partido na talagang atin. Yung kahit tapos na tayo, tapos ka na, meron magpapatuloy ng mga advokasya na sinimulan mo. Ang laban sa droga, korupsyon, kriminalidad at terorismo. At ang pagsulong ng federalismo at parlamentaryong sistema ng gobyerno. Dahil hindi uubra na papalitan mo yung tao, tapos hindi mo papalitan ng sistema. Kailangan palitan natin ng tao, palitan natin ng sistema. Dahil kahit sino umupo dyan sa Malacanang, if the system remains the same, ganito na naman tayo, parang winner takes all. Pag nanalong presidente, winner takes all. Habulin ng lahat ng kanyang mga kalaban. So we are stuck with a bad president for 6 years. I-impeach mo, hindi mo ma-impeach, cannot hold accountability because they've been holding too much power, both the president and Congress. Ang Kongreso naman has dominance over the purse, hindi pa rin ma-hold accountable. Unlike in a parliamentary system, madali mo i-hold accountable ang mga opisyal at ang pinuno ng gobyerno. Every week, meron pong question hour sa isang parliamentaryong sistema. At with a vote of no confidence, si panakagad ang head of parliament. Hindi gaya po ngayon that the president is hiding behind Congress. So you cannot really extract while continuing to abuse power and the funds. Ngayon, alam na natin, 1.5 trillion ang binaldas ng Kongreso para sa flood control. Ang dami-daming pera, pero baha pa rin. Kasi yung pera napunta sa mga bahay nila, kotse nila, luho nila. Nakapost naman sa Facebook. Ngayon, lumalabas, bilyon-bilyong piso pa lang, diniliver, di umano, ng mga undersecretary, congressman, sa bahay ng Pangulo, bahay ng Speaker. Hindi natin naririnig kung ano ang tunay na nangyari. And we cannot extract justice and accountability with this presidential system. Lahat po yan mawawala pagka nagparliamentary tayo kasi doon we will all be sitting as equals, representing all sectors of society, indigenous sector, district sector, lahat po na sector represented, and they will be voting among themselves sino magiging head of government na pwede nilang palitan anytime. Therefore, ang gulo sa gobyerno minimized, hindi naaabala ang ekonomiya. Tuloy-tuloy lang tayo, lalo pa pag federal ang ating sistema. So ito po yung mga itutulak natin sa mga sa 2028. At ngayon pa lang, I guess, tutulak natin, kasabay ng pagtulak natin sa kandidatura ni Vice President Sara Duterte para Pangulo. Naniniwala kami na she is capable and able to fight corruption and really fight it to the para to quell corruption. Naniniwala kami na she has the ability to fix government. Dahil siya po ay anak ng kanyang ama, nakita natin ang trabaho. And we are willing to throw our support, give our time, our effort, and our treasure for her victory para maisulong natin itong mga pagbabagong ito sa ating pamahalaan. So that is basically the gist of our statement today and why we called for a press conference. And lastly, we are announcing that we are gathering and organizing all like-minded reformists in the country to join us, push these reforms in Congress. Palitan na po natin ang lahat ng mga masasamang elemento, kandidato, congressman doon sa Kongreso. Palitan na natin po lahat.
ng masama. Merong mga titino dyan, then let them stay. Pero yung mga nag-abuso sa kapangyarihan, mga nagnakaw sa pera ng bayan, yung pong mga reformist dyan sa mga distrito, magsama-sama na po tayo, matutulungan namin kayo manalo sa inyong distrito. And then we are also calling on all like-minded parties and groups to come together to sign this manifesto na ating po pagtutulungan. Mahalaga po at this point na malinaw kung ano ang ating pinagsasamahan. Let us not fall to the same mistakes that happened during the last election. Kailangan linawin mo natin ano ba pagsasama-samahan natin dito. Hindi mo ba pwedeng pagsama-samahan lang natin yung tao, manalo lang yung tao. Dahil magkakagulo tayo pag nanalo na. Ano nangyari nito 2022? Basta unity, wala nang programa, basta unity. So, nakipag-unite na rin yung mga drug lord, yung mga corrupt, kasama na. Kailangan, pag pinagsama-samahan natin dito, yung programa, yung ano bang gagawin natin. And our proposal is to really push for changing not only the persons, but the system towards a parliamentary, federal form of government. Really change, work on changing the Constitution through a constitutional convention. Palayain po natin ang hanap buhay. Andito po sa mga reform agenda na namin yun. Pero siguro to summarize allow me to read at least the statement. Bilang bahagi ng nakararaming Pilipino na naghahanap ng isang leader na tunay na magbabalik ng ating tiwala at suporta sa isang gobyernong magpapaganda sa ating buhay, kaming mga taga-PDDS o Federalismo ng Dugong Dakilang Samahan ay buong pusong tinatanggap ang desisyon ng ating mahal na Vice President Sara Duterte na tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas sa 2028. Inaanyayahan namin ang bawat Pilipinong mapagmahal sa kapayapaan at may takot sa Diyos, na suportahan siya sa gitna ng mga pagtatangka ng mga detractors na sirain ang kanyang pagkatao. Malinaw na ginawan lang siya ng storya tungkol sa paggamit ng confidential funds upang pagtakpan ang mas malaking korupsyon sa gobyerno. Ito ay pakana ng mga taong tunay na nag-abuso at nagnakaw sa bayan. Mga taong sangkot sa mas malaking anomalya tulad ng flood control. Alam nila na sa VP Sara ang may kakayahan sugpuin ang ganitong talamak na korupsyon. Kaya pilit siyang ginigipit. Natatakot sila at dapat silang matakot dahil malapit na ang araw ng paniningil. May klima ng 2 taon, sapat na itong panahon para ihanda ang daan para sa mga kailangang reforma. Naniniwala kami na hindi sapat na palitan lamang ang mga tao sa gobyerno. Kailangan palitan na ang mismong sistema. Isusulong namin ang shift patungo sa isang parliamentary at federal system upang makamit ang tunay na unity, peace, economic liberty, at equity. Ito ang paraan para matanggal ang excessive powers ng Presidente at Kongreso na madalas na abuso upang labagin ang ating kalayaan at nakawin ang pera ng bayan. Kaugnay nito, katuwang ang ibang partido at grupo tulad ng PDP at iba pang mga like-minded groups
nananawagan kami sa lahat magkaisa. Iniimbitahan namin ang lahat ng mga reformists na sumama sa aming misyon na baguhin ang gobyerno sa pamamagitan ng Kongreso. Panahon na para linisin ang ating sistema at i-purge lamang ang mga bad elements o yung mga tiwali upang maiwan ang tunay na naglilingkod ng tapat. Handa kaming makapagtulungan kay VP Sara at ialay ang aming oras, talento at resources para ihanda ang roadmap tungo sa political stability at progreso. Dahil dito, nananawagan kami sa lahat na iisang tabi ang maduming politika at hidwaan at personal na interes na naghahati-hati sa ating bayan. Tayo ay mga Pilipinong nagnanais ng magandang kinabukasan para sa ating mga anak at pagbabago sa puso ng ating mga leader. Nakikiisa kami sa panawagan ng ating Vice President. Ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, para sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Maraming salamat po at mabuhay ang Pilipinas. Inuulit ko, hindi sapat na baguhin lamang natin ang tao o namumuno. Kailangan baguhin natin ang sistema. Yan po ang aming paanyaya sa inyo lang. Maraming salamat po. Thank you very much, Greco. Now, you are fortunate to have with us a general. Aminin natin, ang army, ang military, ang police, no? They are there for our security. And they are there to protect the Constitution. So on that note, can we hear an opening statement from the good general? Maraming salamat, Sir Rod. Good morning sa inyo lahat. Ako po si retired Brigadier General Carlos Kita. Matagal po akong nagserbisyo sa bayan and patuloy na nagsiserbisyo niya bilang private citizen. 34 years sa military at 8 years, additional 8 years sa gobyerno. Nag-retire ako pangalawa nitong November of 2022. Marami nga nagtatanong sa akin kung bakit dapat sir, retired ka na at nakakahinga. Sabi ko, hindi ko kaya magpahinga kung nakikita kong naghihirap ang ating mamamayan sa mga nangyayaring katiwalian at abuso. So dahil dito, kasama ko ang ibang mga retired military rin, no? Mga general, mga colonel, mga enlisted personnel. Although mga retired na sila kasi makakasuhan ng ano. In fact, kinasuhan na nga yung isa naming kasama sa United People's Initiative, si General Pokis, no? Pagdating niya sa galing sa abroad ay inaresto, pinusasan at buti na lang sinalubong namin, nasikaso namin at yung ding araw na yun ay nakapag-bail. Kung hindi dito talagang himas rehas siya. Anyway, bakit kami nandito? Narinig niyo naman po sinabi ng aming chairman ng PDDS, presidente ng PDDS, si President Greco. Ako po pala ay ang Vice President ng Federalismo ng Dulong Dakilang Samahan. Marami po kaming mga movement. Meron din po kami na movement na tinatawag na rock and roll. Ano po yung rock and roll? Maganda pakinggan, no? Ang rock meaning regime of Christ. So, talagang makadiyos, no? And ano yung roll? Rule of law. No? Rock and roll. Yan po ay term na ginawa ng aming kasama, si former Undersecretary Doy Bringas. No? Kasama po sana natin siya, kaya lang may appointment. No? Anyway, patuloy po kami, marami pang iba. No? United People's Initiative, Filipino Tayo Movement, and FGF,
kilala nyo naman yung sa FGF, yung Filipino Guerrilla Forces, yung vlogger na katulad ninyo, si Colonel Metran, no? Kasama po namin yan. At marami pang iba. Patuloy po tayong mananawagan at hihikaya na makisama sa amin sa reformang isinusulong namin. Ano ba yung isa sa mga at talagang adhikain namin ng PDDS, no? Of course, ng aming mga iba-ibang movement. Ito po yung isulong ang Federal Parliamentary Form of Government through a Constitutional Convention. Hindi po ito yung talagang inaano lang na yung na-experience natin na may mga in-initiate na gusto nilang i-manipula. Ito po ay talagang magpa-participate ang ating mamamayan. And also, ako po ay dahil nagtuturo po ako ng Master in Public Administration, no? Dahil ako po ay master po dito. Ang isang sinusulong namin ay yung tinatawag na participatory democracy, na kung saan talagang ang mamamayan ang talagang makikialam sa pamamahala, including yung paggawa ng mga budget, participatory budget process. Marami na pong nag-a-apply niyan. Sa Europe, sa US, meron silang mga ginagawa tungkol sa participatory budget planning. Kasi po, pag hindi natin pinakialaman, ay nakita niyo naman po, hindi lang po daang milyon o bilyon, kundi trilyon. Mapupunan niyo po itong dito sa isang pulyetos, no? Nakasulat dito yung mga ibang mga reformang gusto namin isulong, kagaya nito. So, isa lang po yan. At kung sa security naman po, meron din po kaming binabanggit dito yung the right to bear arm ng ating citizenry, no? Ang US Constitution, meron po yan. Yung the right to bear arm. Kasi po, yan po ang isang pamamaraan ng mamamayan. Dahil ang tunay na kapangyarihan ay nasa mamamayan po. Pinahiram lang po natin yan sa mga otoridad, sa gobyerno. Dahil trusted natin sila. Pero pag inabuso nila to at ninakawan ng mamamayan, nangyayari ngayon. Although sa Constitution natin, wala po yan. Hindi po nakalagay. Dapat po gusto namin isulong na karapatan ng tao na ipagprotektahan ang kanilang sarili at ang kanilang mga interes laban sa mapang-abusong gobyerno. Isa lang po yan sa mga isinusulong namin. Gusto rin po namin ibalik yung local police force, no? Dati po kasi local po tayo. Wala pong Philippine National Police. Hindi po naging maganda ang experience natin, no? Sa PNP. Ang kadalasan nga po, napapakinggan natin, sila pa nga nagiging miyembro ng mga sindikato. Hindi ka naman po natin nilalapauman din po sa PNP, no? Alam naman natin na talagang may mga sila naman, may mga kasamahang tiwali. In fact, kami nga, may kinasuhan kami ni Atty. Pingas, no? Ito lang, Pebrero, may kinasuhan kami mga miyembro ng CIDG, no? 10 yan, pero yung iba na dismiss yung kanila, pero merong 3 pulis doon. Yung iba nagtatago na, kidnap o ransom ang kaso. Hindi ko na hihimayin yung dahil nasa korte na po yan. Marami pong mga tiwaling pulis na involved. Sila pa mismo, ako po mismo, may mga experience dyan, yung aking anak. At iba pa, siguro yung mga anak nyo rin. Kaya kailangan po local police force lang. Para po yung nangyari, na-witness natin sa Davao. Kulang ang puwersa doon. Nagpadala sila ng bata-batalyon ng mga pulis doon para anuhan yung iharas yung mga tao doon. Anyway,
Marami pong iba pa dito na makikita niyo po yan. Sigurado naman po may mga katanungan kami kayo. And sasagutin po namin yan mamaya. Marami pong salamat sa pagdalo ninyo. Naway, suportahan niyo kami, ang PDDS at ang aming mga buhay. Thank you very much, General. The mere fact that they're all here, I have hanapin to, no? Ganito kayo because they believe in what you're standing for. Okay, Greco, question lang. Ano ang reaction ni Vice President Sara dito sa inyong mungkahin? Is she supporting this? I've been talking to the groups, pero at this point, kailangan magsama-sama kasi tayo natin. Si VP Sara, lahat po tayo nag-aabang sa next moves and strategy. Kasi siya lang talaga nakakaalam. I was surprised in a good way sa kanyang announcement. Dahil finally, meron na tayong ulo na pwedeng pagsamasamahan. So, as long as sa mga namin, sa aming mga sumusuporta, sa ating mga sumusuporta, kinakailangan natin ngayon ay yung ma-consolidate natin natin mga groups. Mananiniwala na sobrang na itong ganitong klaseng pamahalaan, mga nag-fail ang gobyerno ni Pangulong Marcos, ito pa rin ang kanyang mga ipinangako at ituloy ang mga programa na gustuhan natin ay magsama-sama towards pagpanunumbalik dun sa kaayusan, kapayapaan at kasi kalusugan ng ating ekonomiya at politika. So, we are throwing our support to VP Sara, and of course we're communicating with this group. And ang ating pong supportang binabato, nililiwanag natin, ay hindi lamang na sa kanya as a person, pero bilang partido, amin pong minumungkahi na pagsama-samahan talaga natin ay yung mabago natin ng sistema na siya mamumuna dahil ito ay pinamunahan din ng kanyang ama. Ito na, pinawin ko lang when President Rodrigo Duterte first came out, he was really talking about federalism. Sangayon siya, si Duterte. Kaya nagsama-sama ang iba't ibang mga Pilipino dahil sa kampanya na federalism at kampanya laban sa droga, korupsyon at kriminalidad. Question lang, Greco. Kung sakaling maging presidente, at palagay mo magiging presidente, si Sara, during her 6th term as president, may possibility ba na magkaroon ng change sa ating government system? Oh, definitely po. I think VP Sara is able and capable to bring these necessary changes. She's shown it in Davao. She's shown it in how she have conducted herself as Vice President and how she is leading. Paalala ko po sa lahat, si VP Sara is still very young. How old is she now? She's probably 47 or 48. Alam ko magkaedad kami ni VP. At lahat ng mga pangyayari ito sa bansa is new to everyone, including to her. Pinatampot ang tatay niya, diba? Trinidor siya. And now, she's speaking up. Diba? Iniipit siya ng Kongreso, ng buong gobyerno. There were times na siguro nabigla siya sa mga nasabi niya, which is normal after everything that was being done against her and her family. Pero ngayon, we see na she picked up herself, stood up by herself, and now she's taking a lead with a different aura. She started her announcement by saying sorry. So there is a change. So, and we know na itong character na to niya, na she's strong but is able to realize yung mga mistakes. Nobody is perfect. Kung isang tawa, di ba?
Yung baka Yeah. ito yun, totoo ba yun? No? I think she gave way, no? For Vivian to prep. Anyway, ganito lang mga kapatid. It is for